Ang mga buhaya ang nakabaluting higante ng kalikasan ay milyon-milyon taon nang namamahay sa ating katubigan at unti-unting umuhubog bilang perpektong mandragit. Dahil sa kanilang matinding lakas, kaya nilang pabagsakin ng dambuhalang biktima gaya ng mga kalabaw at minsan maging mga pating. Sa kasamaang palad ng kanilang malalakas na bunganga ay kumitil na rin ang buhay ng napakaraming tao. Sa hanay ng mga nakakatakot na reptile na ito, may ilang tunay na higanting namumukod tangi at umaabot pa nga sa habang kasukat ng isang city bus o malaki ang mga truck. Ang ilan sa mga dambuhalang ito ay nasa loob ng mga kulungan at ligtas na nababantayan, pero mayroon ding malayang gumagala sa kagubatan at ilog at sila ang mga tunay na hari ng kanilang teritoryo. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, samahan niyo akong tuklasin ang mga pinakamalaking buhaya na nahuli ng tao. At hintayin mo lang ang pinaka number 1 dahil ang isang ito ay talagang bumasag sa record ni Lolong. Pero bago natin simulan ng mga yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Number 15. Cassius. Sa Green Island, Queensland, matatagpuan si Cassius, isang dambuhalang buhaya na may habang umaabot ng 18 talampakan at bigat na halos 1,258 kilos. Ang sinuunang saltwater crocodile na ito na nakatira ngayon sa Marineland, Melanesia ay matagal nang umahanga sa mga bisita at sa mga researchers dahil sa kanyang sukat at kakaibang kasaysayan. Nahuli siya noong 1984 matapos takutin at salakayin ng mga bangka sa Finniss River sa Northern Territory. At mula roon, dinala siya ng higit 3,200 kilometers papunta sa bago niyang tirahan. Sa oras ng kanyang pagkakadakip, meron siyang sukat na 17 talampakan at 5 pulgada, ngunit patuloy pa rin siyang lumaki na nagbigay sa kanya ng titulong World's Largest Crocodile in Captivity ayon sa Guinness World Record noong 2011. Tinatayang nasa 120 years old na si Cassius, kaya't hindi lamang siya kabilang sa pinakamalaki, kundi pati na rin sa pinakamatandang buhayang nakilala. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na reputasyon, nagpakita siya ng nakakagulat na kabaitan. Noong 1993, isang baby crocodile na nagangalang Sina ang napadpad sa kanyang kulungan. Imbis na kainin niya ito, kinupkup niya ang inakay, ibinabahagi ang kanyang pagkain at hinayaang sumakay sa kanyang ulo. Ang kakaibang asal na ito ay lubos na ikinamangha ng mga tagapag-alaga at mga bisita. Sa Marineland, Melanesia, araw-araw siyang pinapakain upang maipakita ang kanyang likas na kakayahan bilang mga ngaso. Gumagamit siya ng mga sensor sa kanyang nguso upang sundan ang biktima sa ilalim ng tubig at isang iglap, umaatake siya ng may bilis at katumpakang nakamamangha. Number 14. Bujang Senang. Sa Malaysia, mayroong isang pangalan na naghatid ng takot sa maraming mga dekada at ito ay si Bujang Senang, ang kinatatakutang buhaya sa Batang Rupal River sa Sarawak. Hindi lamang siya kinatatakutan dahil sa kanyang sukat na tinatayang 20 talampakan, kundi pati na rin sa mga alamat at kwento ng kanyang nakaraan na nagdulot ng matinding sindak sa mga taga-baryo. Ayon sa mga alamat, ang kanyang kwento ay konektado sa isang mandirigmang Iban na nagngangalang si Malungon na isinumpa at sinabing naging dambuhalang buhaya matapos ang malupit na pagtataksil at marahas na kamatayan. Ang kanyang anyo ay kinilala dahil sa puting guhit sa kanyang likod na lalo pang nagpatibay sa mga alamat ng kanyang sumpang pinagmulan. Mula noong 1941 hanggang 1952, si Bujang Senang ay naging alamat at banta sa loob ng mahigit 50 taon, isang nilalang na kumakatawan sa paghanga at matinding takot. Subalit tatapos ang kanyang paghahari noong 1992 nang siya ay tuluyang nakitil ng mga taga-baryo at pulis matapos masangkot sa sunod-sunod na pag-atake na kumitil ng buhay. Number 13. Dominator. Sa Northern Territory sa Australia, matatagpuan si Dominator, isang dambuhalang saltwater crocodile na may habang higit 20 talampakan at bigat na mahigit 900 kilos. Karaniwang nakikita siya sa Adelaide River at naging tanyag hindi lang sa kanyang sukat, kundi dahil na rin sa kanyang pambihirang lakas at presensya. Ibinabahagi niya ang kanyang teritoryo kasama si Brutus, isa pang higanting buhaya, kaya't madalas silang tinaguri ang dynamic duo ng ilog. Ngunit tandaan, si Dominator pa rin ang tunay na hari rito. Ang kanyang bite force ay tunay na alamat. Ang mga buhaya ang may pinakamalakas kagat sa lahat ng nabubuhay na hayop at ang panga ni Dominator ay kayang maglabas ng higit 3,700 pounds per square inch na mas malakas pa kaysa sa kagat ng Great White Shark at sapat para durugin ang mga buto ng sinumang malas sa madapuan ng kanyang bunganga. Karaniwan niyang mga biktima ay ang mga isda, ibon at mamal gamit ang kanyang taktika ng pag-atake mula sa pananambang. Ngunit hindi lang sa Adelaide River nakilala si Dominator. Naging bida rin siya sa iba't ibang documentary
at nagkaroon pa nga ng mga taghanga mula sa iba't ibang panig ng mundo. Madalas, ang mga turista na nakasakay sa tour boat sa Adelaide River ay nasasaksiyan ng kanyang kakaibang pagtalon sa tubig, isang pagpapakita ng kanyang lakas, bilis, at kahanga-hangang kakayahan bilang hari ng ilog. Number 12. Brutus. Si Brutus naman, ang isa pang tanyag na crocodile mula sa Adelaide River, ay may sukat na halos 18 talampakan ng haba. Si Brutus ay hindi kilala hindi lang sa sukat, kundi pati sa kanyang kakaibang itsura, sapagkat kulang siya ng isang paa sa harapan, bunga ng isang matinding engkwentro laban sa isang kalaban. Tinatayang 80 years old na siya at kilala sa kanyang kakayahang mabuhay at lumaban sa kabila ng maraming pinsala at nawawalang ngipin mula sa laban kontra ibang buhaya at mababangis na creature. Naging tanyag siya sa buong mundo matapos makuna ng larawan habang hinuhuli ang isang bull shark, isang pambihirang tagpo na nagpakita ng matinding banggaan sa pagitan ng dalawang apex predator. Ang larawan na yun ay nagdala kay Brutus ang pandaigdigang atensyon at lalo pang nagpatingkad ng kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamabagsik na buhaya. Hanggang ngayon, dinarayo pa rin siya ng mga turista na gustong masaksiyan ng kanyang malahalimaw na presensya. Sa mga river cruises, karaniwang siyang nakikitang tumatalon mula sa tubig upang agawin ang pagkaing inaalok ng mga tour guides. Isang eksenang laging inaabangan ng mga bisita. Dahil iisa lang ang kanilang tirahan, parehong bantog sina Brutus at Dominator, ngunit pinag-iwalay sila upang maiwasan ang matinding banggaan na maaaring makapinsala hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa maraming mga tao. Number 11. Gustav. Kung mayroong buhayang halos alamat ang dating, si Gustav na yun. Isang dambuhalang Nile crocodile na kinatatakutan sa Burundi, Africa. Tinatayang may habang 20 talampakan at bigat na 900 kilo, si Gustav ay sinasabing kumitil ang hanggang 300 katao sa loob ng ilang dekada. May mga natatanging marka sa kanyang katawan, mga tama ng bala at peklat sa kanyang mga balikat, patunay na marami na sa kanyang pagtatangka, ngunit lagi siyang nakaliligtas. Kilala siya sa mga pag-atake sa kahabaan ng Rusizi River at Lake Tangangkia. At dahil na rin sa sobrang laki niya, mahirap para sa kanya ang karaniwang maliit na biktima. Kaya naman naiulat na umaatake siya sa mas malalaking hayop at maging mga tao. Dahil dito, naging simbolo siya ng matinding takot at misteryo sa reyon. Maraming beses na rin siyang tinangkang hulihin, kabilang na dito ang dokumentadong operasyon sa pelikula na Capturing the Killer Croc, na kung saan ginamitan na siya ng napakaraming bitag at paing, ngunit hindi pa rin siya kailanman nahuli. Ang kanyang katalinuhan at likas sa survival instinct ay lalo pang nagpalakas ang kanyang alamat. At hanggang ngayon, nananatili siyang isang buhay na alamat, isang creature na nagbigay ng takot, paghanga, at walang tigil na usap-usapan sa buong mundo. Number 10. Joe III. Ang pangalan pa lang na Joe III ay nagdadala na ng imahe ng takot sa tubig, katulad ng pelikulang sumikat sa buong mundo. Ang dambuhalang buhaya na ito, na nakatira sa Madras Crocodile Bank sa India, ay may kasaysayang kasing dramatiko ng isang blockbuster film. Sa kabila ng pagkakawala ng bahagi ng kanyang buntot matapos ang isang mabangis na laban, lumaki pa rin siya ng higit 16 na talampakan ng haba. Kilala si Joe III bilang sobrang teritorial at hindi niya hayaan ng sinumang makialam sa kanyang espasyo. Sa pagsisikap ng mga sustaf na ikayati ng pagpaparami, nagpakilala sila ng ilang babaeng buhaya sa kanyang kulungan. Ngunit imbis na makipag-ayos, matindi ang naging pag-atake ni Joe III sa isa sa mga ito. At tumabot pa nga sa punto na nahirapan ng mga tagapag-alaga na iligtas ang babaeng buhaya mula sa tiyak na kamatayan. Pero may ibang mukha rin ng halimaw na ito. Dahil sa kabila ng kanyang agresibong ugali sa kapwa buhaya, nagpakita siya ng nakakagulat at talino at kakaibang koneksyon sa kanyang mga tagapag-alaga. Alam niya ng eksakto ang kanyang feeding schedule at lumalabas siya sa parehong oras araw-araw para hintayin ng pagkain. Kahit ang mga boses ng pamilya na tao ay agad niyang nakikilala at kusa siyang lalapit kapag naririnig niya ito na para bang gusto pa niya ang presensya ng tao kaysa sa kapwa niya buhaya. Number 9. Maniac. Sa luntiang paligid ng Reptile Garden sa South Dakota, USA, naninirahan si Maniac, isang dambuhalang saltwater crocodile na otomatikong nagbibigay ng sindak at paghanga sa sinumang makakita sa kanya. Ipinanganak siya sa Australia noong 1970 at mula pa sa kanyang kabataan, sinanay na siyang lumaki sa piling ng mga tao. At dahil dito, mas naging kalmado siya sa paglalakbay, isang mahalagang bagay lalo na at karamihan sa mga nahuling buhaya sa wild ay nagiging agresibo kapag inilipat. Si Maniac ay mayroong habang 16 na talampakan at 2 pulgada at bigat na humigit kumulang 1,350 pounds. Kahit nakahanga-hanga ang laki niyang ito,
malayo pa ito sa tunay na potensyal ng kanyang uri na kayang umabot sa 22 talampakan ng haba at mabuhay ng halos 100 years. Ang kanyang napakalaking ulo na puno ng matutulis na ngipin kasabay ng kakaibang kulay at matitigas sa balat ay sapat para ituring siyang isang tunay na obra ng kalikasan. Noong nagsara ang Wonderland Sydney, ang dating tirahan na Maniac kailangan niya ng bagong tahanan. Eksakto noong panahon na yon, naghahanap ang Reptile Garden ng kapalit sa kanilang dating bituin na si Killer, isang napakalaking Nile crocodile. At sa tamang tiyempo si Maniac ang napilitang ilipat doon noong 2004. Mula noon, hindi lang siya naging isang simpleng exhibit, kundi isa ring pangunahing attraction. Sa tuwing nakikita siya ng mga bagong bisita, madalas nilang nasasambit ang "Oh my gosh", isang patunay sa nakamamanghang presensya ng buhaya na ito. Number 8. Maximo. Si Maximo ay isang dambuhalang saltwater crocodile na kasalukuyang naninirahan sa St. Augustine Alligator Farm Zoological Park sa Florida. Hindi ito basta-bastang buhaya dahil may haba itong 15 talampakan na 3 pulgada at bigat na halos 1,250 pounds, isang patunay ng lakas ng kanyang uri. Subalit malayo sa kanyang pinagmulan, napisa siya mula sa isang itlog sa pangpang ng ilog ng Australia, isang simula na nagpapakita ng pandaigdigang paglalakbay ng mga nilalang na ito. Hindi lang isang simpleng exhibit si Maximo. Sa pamamagitan ng isang underwater viewing window, nagiging posible para sa mga bisita na masilayan siya ng harapan habang lumalangoy sa kanyang tubigang kaharian. Dito, naipapakita ang likas na grasya at bagsik ng isang tunay na mandragit. Bilang isang saltwater crocodile, ang pinakamalaki sa lahat ng uri, si Maximo ay perpektong halimbawa. Sa St. Augustine Alligator Farm, naninirahan siya sa isang espesyal na dinisenyo na habitat na ginaya mula sa kanyang natural na kapaligiran, kumpleto sa mga halaman at hayop na nagbibigay ng tamang kondisyon para sa kanya at sa kanyang kaparehang sa Sydney. At para sa may mga tapang, mayroon ding kakaibang karanasan na tinatawag na crocodile crossing zipline na kung saan maaaring mag-zipline ng mga bisita sa ibabaw mismo ng kulungan ng Maximo at ng iba pang mga buhaya, isang karanasang sigurado magpapatibok ng iyong puso. Number 7. Gome. Hindi pangkaraniwang buhaya si Gome. Pinanganak noong 1927 sa wild sa Papua New Guinea, tumindig siya bilang isang tunay na higanti ng reptile. May habang 17 talampakan at 9 pulgada at may bigat na halos 1,896 pounds. Si Gome ay isang buhayang imposibleng baliwalain. Nahuli siya noong 1960s ng isang kilalang crocodile hunter na si George Craig at mula roon ay nagsimula ang isang pambihirang paglalakbay. Noong 1985, binili siya ni Terry at Arthur Jones na ninirahan ng 5 taon sa Ocala, Florida bago tuluyang dinala sa St. Augustine Alligator Farm Zoological Park kung saan siya namalagi ng 8 taon. Doon, hinangaan siya ng mga bisita hindi lang sa sukat niya, kundi sa kanyang mga kakaibang kakayahan. Tulad ng naturya tossing o ang pagtatapon ng biktima gamit ang kanyang napakalakas na bunganga. Pero higit pa roon, nakilala siya dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang kabaitan. Imagine mo, pwedeng lumapit ang mga tao sa kanya hanggang 1 metro lamang ang layo nang hindi natatakot na atakihin. Kahit ang mga tagapagpakain gamit ang mahabang tong ay ligtas na nakakabot ng pagkain sa kanya. Tila ba naiiba si Gome sa karamihan ng kanyang uri? Isang higanting may kakaibang katahimikan. Pero kahit ganito, ang kanyang kagat ay mayroong lakas na mahigit 3,700 pounds per square inch. Higit 3 beses na mas malakas kaysa sa kagat ng isang layon. Meron siyang 66 na matutulis na ngipin, dinisenyo para humawak at dumurog ng anumang biktima. Sa kanyang huling mga taon, pinakain siya ng masustansyang diet gaya ng manok, baka at isda. Ngunit noong March 6, 1997, pumanaw siya dahil sa sakit sa puso. Sa oras ng kanyang pagpanaw, siya ay kinilala bilang isa sa pinakamalaki at pinakamaamong buhaya na inalagaan ng tao. Hanggang ngayon, nananatili ang kanyang pamana. Sa St. Augustine Alligator Farm, merong isang special na tribute malapit sa kanyang dating kulungan, isang alaala na nagpapaalala sa lahat ng dakilang kwento ng higanting si Gome. Number 6. Sweetheart. Si Sweetheart ang matinding pinuno ng katubigan sa Sweetsville-Yabong sa Phoenix River sa timog kanluran ng Darwin, Australia. Pero ang kwento niya hindi lang basta sa sukat at lakas, kundi pati na rin sa kakaibang ugnayan ng tao at wildlife. Mayroong sukat na 17 talampakan ng haba at bigat na halos 780 kilo. Si Sweetheart ay naging kilala dahil sa pag-atake niya, hindi sa tao kundi sa mga bangka. Madalas niyang banggain ng mga outboard motor at maliliit na fishing dinghy dahil pinaniniwalaang napagkakamalan niyang karibal na buhaya mga ito base na rin sa ingay ng makina. Dahil dito, nagkaroon ng maraming tensyon at mapanganib na insidente. Sa kabila ng kanyang pagiging agresibo, mahalagang tandaan na ni minsan ay hindi siya nakapanakit ng tao.
Noong 1979 dahil sa tumitinding banta ng kaligtasan ng publiko, nagtangkang huliin at ilipat sa Northern Territory Parks at Wildlife Commission sa Sweetheart. Sa kasamaang palad na uwi ito sa trahedya ng Shy Makitil dahil sa pagkakasangga sa isang nakalubog na troso habang nililipat. Ngunit hindi roon nagtatapos ang kanyang kwento. Ang kanyang katawan ay na-preserve at makikita ngayon sa Museum and Art Gallery of the Northern Territory bilang alaala ng isang higanting buhaya na minsang naghari sa ilog. Number 5. Yay. Si Yay naman ay isang higanting buhaya na umagaw ng atensyon ng buong mundo, hindi lang dahil sa kanyang sukat, kundi dahil sa kakaibang pinaghalong lahing mayroon siya. Nakatira siya sa Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo sa Thailand at isa siyang bihirang hybrid ng Siamese crocodile at saltwater crocodile. Ipinanganak noong June 10, 1972, si Yay ay lumaki ng halos 6 na metro o 20 talampakan ng haba at tumitimbang ng higit 1,200 kilo. Dahil sa kanyang sukat at kakaibang genetic makeup, kinilala siya bilang isa sa mga pinakamalaki at pinakanatatanging buhaya sa buong mundo. Ang Samut Prakan Crocodile Farm naman ay kilala bilang isa sa mga pinaka-popular na crocodile park sa Thailand, kung saan tampok ang mga educational shows tulad ng crocodile wrestling at iba pang nakamamanghang exhibition. Number 4. Kalia. Sa kalmadong tubig ng Bhitarkanika National Park sa Odisha, India, nagtatago ang isang alamat at ito ay si Kalia. Hindi lang siya basta buhaya, kundi isa sa mga pinakamalaking na buhay na may habang higit 23 talampakan at isa siya sa mga tunay na higante ng mga saltwater crocodile. Ang Bhitarkanika ay isang crocodile sanctuary na nagsimula noong 70s para protektahan ng mabilis na nauubos na populasyon ng mga buhaya. Ngayon, isa na itong matagumpay na tirahan ng mahigit 1,700 saltwater crocodile at si Kalia ang itinuturing na pinaka-popular sa lahat. Pero hindi lang sukat kahanga-hanga si Kalia. Isa siyang tunay na apex predator na kumakain ng isda at maging mga malalaking hayop tulad ng wild boars. Ang kanyang napakalakas sa bunganga ay may pinakamataas sa bite force sa lahat ng nabubuhay na hayop, dahilan kung bakit siya walang kapantay sa kanyang kaharian. Gayunpaman, bahagi rin si Kalia ng isang maselang ecosystem na pinoprotektahan ng parke. Tuwing breeding season mula May hanggang July, isinasara ang buong lugar para hindi maistorbo ang mga buhaya sa kanilang pangingitlog. Meron ding breeding center para alagaan ang mga sisiw na lubang mahina sa mga unang buwan ng kanilang buhay. Number 3. Lolong. Mula naman sa Pilipinas, nakilala ang buhayang nagdala sa bansa sa pandaigdigang balita at ito ay si Lolong, ang higante ng Agusan Marsh. May sukat na 20 talampakan at 3 pulgada ang haba at timbang na halos 2,370 pounds. Kinilala siya ng Guinness World Record bilang pinakamalaking buhaya na naitalang nabuhay sa pagkabihag. Noong 2011, nagsimula ang paghuli kay Lolong matapos ang mga ulat ng pag-atake sa tao at sightings ng isang napakalaking buhaya sa Bunawan, Agusal del Sur. Umabot pa ng 3 linggo at mahigit 100 katawang nagtulong-tulong bago siya tuluyang mahuli. Pinangalanan siyang Lolong bilang parangal kay Ernesto Lolong Coñate, isang veteranong crocodile hunter na pumanaw dahil sa atake sa puso ilang araw bago makumpleto ang operasyon. Para sukatin siya, ginamit ng mga eksperto ang bakal na metro na ipinatong mula ulo hanggang buntot at sinusunod ang kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang bigat naman ay kinumpirma gamit ang isang trackway bridge. Matapos mahuli, inilipat si Lolong sa isang special enclosure sa Bunawan Eco Park. Ang kanyang presensya ay nagbigay pansin sa napakaselang relasyon sa pagitan ng mga community ng tao at ng tirahan ng mga wildlife. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal si Lolong sa pagkabihag. Noong February 2013, siya ay pumanaw dahil sa pneumonia at fungal infection na pinaniniwalaang pinsala ng stress sa pagkakakulong. Ngunit nananatiling buhay ang kanyang alaala dahil ang kanyang preserved remains ay nakadisplay ngayon sa National Museum of Natural History sa Maynila bilang isang paalala ng dambuhalang predator na minsang nabuhay sa ating bayan. Number 2. Chris. Kilalanin si Chris, ang tinaguriang Savannah King, isang alamat sa mundo ng mga buhaya. May habang halos 28 talampakan at 4 na pulgada at tinatayang timbang na 2,000 pounds. Siya ang isa sa mga pinakamalaking saltwater crocodile na naitala. Noong July 1957 sa pampang ng Norman River sa Normanton, Queensland, isang Polish immigrant na si Christina Palwolski ang nakakitil kay Chris gamit ng kanyang malay sniper na husay. Isang perpektong pag-atake sa ilalim ng mata ang nagpatumba sa halimaw na ito, dahilan para makilala siya sa buong mundo bilang one-shot Christina. Pero ang insidenteng yun ay naging turning point sa kanyang buhay mula sa pagiging crocodile hunter. Nagsisi si Christina sa ginawa at nagsimulang itaguyod ang conservation.
Kasama ang kanyang asawa, itinatag nila ang unang experimental crocodile farm sa Australia na nakatuon sa controlled breeding at research. Sa panahong karamihan ay naniniwalang dapat kitilin agad ang mga buhaya, nagbigay si Christina ng bagong pananaw na dapat silang alagaan at protektahan. Ngayon bilang pagpupugay, may nakatayong life-size statue ni Chris sa Normanton. Dito makikita ng mga bisita ang napakalaking sukat ng buhayang minsang naghari sa Savannah River. Number 1. Point Nor Crocodile. Sa kailaliman naman ng Republic of Congo, malapit sa bayan ng Point Nor, nabuhay ang isang buhayang naging sentro ng samut-saring alamat at kwento, ang Point Nor Crocodile. Tinatayang may habang 17 talampakan at 8 pulgada, isa siya sa pinakamalaking Nile crocodile sa naitala. Bagamat maraming haka-haka at kwento na kababalagan at nakapalibot sa kanya, kinumpirma lamang ang kanyang tunay na sukat matapos siyang makitil sa isang safety operation para protektahan ng mga tao sa lugar. Ang Nile crocodile, kung saan kabilang ang buhayang ito, ay isa sa mga pinakamapanganib na predator sa Africa. Karaniwang matatagpuan sila sa mga ilog, lawa at latian, at kaya nilang pabagsakin ng malalaking hayop gaya ng mga buffalo at kung minsan kapwa rin nilang buhaya. Bagamat pumanaw na ang Point Nor Crocodile, nananatili siyang simbolo ng lakas, takot at paghanga sa mga nilalang na ito na milyon-milyong taon nang naghahari sa ating mga tubig.